Hello guys, welcome back to our channel. So guys, mayroon tayong i-share sa inyo ngayon guys. Ito. So, ito siya guys. Tingnan guys, yan. So, mga laptop charger guys. So, ito yung laptop charger na i-share natin sa inyo. So, ang i-share ko sa inyo guys, isang basic ngayon. So, paano ba malaman na good pa itong charger natin? So, ano ang gagawin para malaman natin na yung charger natin ay good pa? Yung laptop charger natin ay good pa. So, yan yung i-share ko sa inyo guys. Okay? So, isa-isa natin itong iti-test guys at ituturo ko sa inyo paano mag-test ng mga laptop charger, paano natin ito iti-test para masabi natin na good siya. Okay? So, isa-isahin natin ito guys. Isa-isahin natin ito silang iti-test. Okay? So, papakita ko sa inyo guys. Paano natin ito iti-test. Okay? So guys, ito yung unang iti-test natin. Ito. So, i-test natin itong charger na ito ng Asus. Okay? So, paano ba mag-test dito guys? Kailangan may tester ka. Yan. Analog, digital. So, iti-test natin siya dito guys. Okay? So guys, dahil maliit itong male charging port niya, dahil ito yung tinatawag na male charging port. So, ito yung male charging port. So, dahil maliit guys, hindi maipasok itong test probe natin dito sa loob. Hindi maipasok. So, kailangan nating may maliit na metal na ipasok dito. Okay? So, hanap muna tayo ng maliit na metal guys. So, guys, may nahanap na tayo guys. Ito guys. So, ang gagawin guys, ipasok ito sa loob guys dito. Ang gagawin, ipasok ito sa loob dito. Yan. Yan, ipasok siya sa loob. Pasok siya sa loob. Tapos, iti-test na natin siya guys. So, itong sa loob guys, so gamit natin digital. Gamit natin digital. Ito yung gamit natin. So, ipasok natin siya sa loob. Ito, pasok sa loob. Tapos, iti-test natin siya. Itong sa loob ay positive. Ito naman ang sa labas ay negative. So, itong negative probe ng tester, dito yan natin ilalagay sa negative. Tapos itong positive dito sa loob. Ayan guys oh. So ayan, tingnan yung tester guys oh. Tingnan yung tester. Ayan. So may reading siya na 19.48. So ibig sabihin good ang charger na ito. So good ang charger na ito guys, dahil may reading siyang 19.47. So stable, hindi mo mababa, hindi nagpa-fluctuate ang output voltage niya. So guys, itong charger na ito guys ay na-repair na natin ito dati, hindi pa tayo nagba-vlog. Ayan oh, tingnan guys oh, may putol na siya. So ni-repair natin ito dati, hindi na natin naipakita dahil hindi pa tayo nagba-vlog noon. Okay? So ang charger na ito guys ay good ito guys. Okay? So dito tayo sa iba pa guys. Ito guys, ito na naman guys. Itong isa na naman. So Lenovo siya guys. So tingnan yung brand guys. So Lenovo. So kakaiba ang charger na ito guys. Kakaiba. Dahil tingnan guys. So laptop charger ito guys. So tingnan yung charging port niya guys. So ayan. Malapad guys. Malapad siya. So ito yung test natin. So plug in tayo guys. So kuha muna tayo ng adapter. Tingnan guys oh. Kuha muna tayo ng adapter. So ito na siya guys. Nakuha na tayo ng adapter. Tapos plug in tayo. Yan. So naka-plug in na tayo. Tapos test natin siya guys. Gamit pa rin ang digital multimeter. Okay. Lagyan natin ng ilaw. Yan. So guys, gaya ng pag-test kanina, ito yung negative. Ito yung ground. So negative probe dito sa negative. Tapos positive probe ipasok sa loob. Ipasok natin sa loob. Ayan guys. Sungkitin natin guys. Yan. Ayusin natin. Ayusin. So ayan. So mayroon siyang 20.30 volts. Tingnan guys. Mayroon siyang 20.30 volts. So laptop charger ito guys. Mayroon siyang 20.30
30 volts, stable, hindi bumababa, hindi nagpa-fluctuate. Okay? So, good ang charger na ito, guys. Okay? Tingnan natin, guys, kung 20 volts ba yung output. Dito, guys. Tingnan natin. 20 volts ba yung output? So, ayan, guys. 20 volt, guys. 20 volts. Ayan, guys. Oh, 20 volts, guys, yung output. Okay? So, good ang charger na ito, guys. Good. So, kuha naman tayo ng isa, guys. Kuha muna tayo ng isa. So, ito na naman, guys. Ibang charger na naman ito. Acer. So, Acer charger ito, guys. Acer. Yan. Acer charger ito. So, try tayong mag-plug in, guys. Try tayong mag-plug in. Plug in natin siya. Yan. Tapos, iti-test natin siya dito. So, dito. Dito tayo magti-test. So, gaya ng dati, guys. Negative probe ng tester, black, negative probe dito sa labas. Positive probe dito sa loob, ipasok. Okay? So, hindi mapasok, guys. Kuha tayo ulit ng metal na ipasok dito. Okay? So, skip muna tayo. So, ito na siya, guys. Ito, soldering lead lang yung gamit natin. So, ipasok natin ito sa loob. Yan. Tapos, kuna natin siya ng voltage. Ito, guys, oh. Yan, tingnan guys ang tester, guys. 19.42 stable, hindi bumababa, hindi nagpa-fluctuate, ibig sabihin good ang charger na ito. Okay? So good ang charger na ito, guys. Yan. Yan, tingnan guys. So yan guys, okay na siya, guys. So guys, bago tayo magpatuloy, kayo ay aking inananyahan na mag-like at mag-subscribe sa ating munting channel. So maraming salamat, guys. So marami pa tayo ditong iti-test na charger, guys. Okay? So ito po, guys. Kukuha pa tayo ng iba. Kuha pa tayo ng iba. Ito, guys. Ito. So itong charger na ito, guys, ay ni-repair din natin dati. Ayan, oh. Ni-repair din natin ito dati, guys. So yung power supply niya sa loob, yung main board niya, ni-repair natin. Ayan, oh, may putol na rin siya, guys. Oh, nagdugtong tayo dito. Okay, so try tayong mag-plug in, guys. Hanap muna tayo ng adapter pa rin. Hanap tayo ng adapter. Okay. Ito, guys. Tignan natin kung kasya ba siya. So, hindi kasya. Hanap pa tayo ng iba. Ibang adapter, guys. So, guys. Tingnan natin kung kasya ba siya. Ayan. Kasya siya, guys. Kasya. So, try tayong mag-plug in. Plug in tayo. Ayan. Tapos, ganun pa rin yung proseso ng pag-test. So, gamitin naman natin itong analog, guys. Analog na tester. Ito na naman analog. So, ito yung, gaya ng sinabi natin dati, ito yung negative probe ng tester dito sa negative sa labas. Ito yung positive sa loob. Itusok natin doon sa loob. Okay? So, tingnan yung tester, guys. Ayun. Gumalaw yung tester. Tapos, may reading. So, mayroon siyang 19 volts. Okay? So, mayroon siyang 19 volts. Nakita yung reading, guys? So, mayroon siyang 19 volts. Ayan, 19 volts dahil naka-range tayo ng 50 volts yung tester natin. Okay? 19 volts. So, dito tayo sa digital. Digital. Ayan. Tingnan natin sa digital. Pasok natin. Ayan. So, 19.77 volts. Okay? Stable, hindi mo mababa. Okay? So guys, ayan, 19.77 volts. So guys, lagyan natin ng ilaw. Ayan guys, so 19.77 volts. So ganito lang mag-test guys ng mga laptop charger. Kailangan lang natin may tester. Tapos, huwag kalimutan, itong sa labas ay ground. Ground ito guys. So, yung negative probe ng tester dapat nasa ground. Yung black probe nasa ground. Tapos, ang positive probe ng tester, always yan dito sa loob ipasok. Okay? Yan guys, oh.
So 19.77. Okay? So kapag hindi ito kasya guys na ipasok itong negative probe, positive probe, itong tester hindi maipasok doon. So kailangan lang natin kumuha ng wire na kasya. Ipasok natin tapos mag-test tayo. So guys, ayan na guys yung naituro natin sa inyo guys. Ayan na yung na-share natin sa inyo. Konting kaalaman guys. So guys, sana may napulot tayo sa vlog na ito. Sana may nakuha tayo paano mag-test ng laptop charger. Paano natin malaman na good pa ba yung mga laptop charger natin guys. So guys, maraming salamat sa panonood. So mayroon pa tayong iti-test guys. Mayroon pa tayong isa nakalimutan. So mayroon pa tayong nakalimutan. Ito guys oh. So ito guys, ito yung iti-test natin. So ni-repair din natin ito. So try tayong mag-plug in guys. So dito tayo magte-test. Pinutol ko na ito dito, hindi ko pa dinugtong. So try tayong mag-plug in. Ayan, plug in natin siya. Yan. Tapos magte-test tayo dito guys sa pinutol natin. Dito tayo nagputol. Yan, kita guys. Ito. So dito guys, ito automatic ito na yung nasa labas, automatic ito na ground. Itong nasa loob nakabalot, ito nakabalot ng puti. So ito yung positive. Okay? So test tayo. Negative at saka positive. Okay, so 19.37. Okay? Yan guys oh. So 19.37 volts. So ngayon guys, bakit nahawakan lang natin ito guys kahit naka-plug in tayo dito? Yan. Kahit naka-plug in tayo dito, bakit hinawakan lang natin ito? So kasi guys, 19 volts lang siya. Ayan guys oh. So lagyan natin ng ilaw. Mag-explain tayo bakit hinawakan natin. Ayan guys oh. Yan. So 19.37 volts. So yung 19.37 volts, ay kaya lang i-absorb ng katawan natin. So hindi tayo ma-electric shock. Hindi tayo ma-shock. Hindi tayo ma-electric shock dahil 19 volts lang 'yan. So ilang volts ba dito para maramdaman na natin ang electric shock, yung makukuryente na tayo ng DC. So ilang volts ba? Okay? So kapag ganyan, 19 pataas hanggang 30, pwede pa natin siyang mahawakan. O 19 hanggang 28, 24 hanggang 20, 28, 29, kaya pa nating mahawakan yung volts na kaya pang i-absorb ng ating katawan. Kapag 28 volts or 29 volts, kaya pa ng ating katawan. So anong mangyari kapag 30 volts pataas na yan? Kapag 30 volts pataas na yan guys, anong mangyari? So makukuryente na tayo. So wag hawakan kapag 30 volts pataas na siya. Kapag 30 volts pataas DC, 30 volts pataas DC, wag na nating hawakan guys dahil makukuryente na tayo. Okay? So yan yung tips ko sa inyo guys. Makukuryente tayo kapag 30 volts pataas na siya. So wag hawakan. Okay? Wag hawakan. So ito, hinawakan ko siya guys kahit naka-plug in na tayo. Ayan o, naka-plug in tayo. Tapos ito yung output niya dito sa charger. Dito. So ito yung output niya. Tapos hinawakan ko lang siya oh. Hinawakan ko lang siya guys. Ayan. Yan, ilagay ko dito yung test probe. Ito yung test probe. Hinawakan ko siya. Hindi ako nakukuryente. Dahil 19 volts lang siya. Kayang i-absorb ng katawan ng tao. So guys, pag 30 above volts na huwag mo nang hawakan. Kapag 30 volts
pataas na ang reading ng tester. Huwag mong hawakan kasi mai-electric shock ka na. Okay? Guys, maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha tayo dito. Konting kaalaman. Basic lang ang channel na ito guys. Basic lang itong itinuturo natin. So maraming salamat. God bless sa lahat. God bless sa lahat.